ang totoong pagmumukha ni Lisa, pambihira. Oh. Nako, teka muna, meron tayong babasahin. Kasi ito, namatay. Droga. Sa hotel. Sino kasama? Oh, tinanong ko, meron akong best friend. Ang pangalan ng best friend ko ay si GP. Oo. So, ang sabi niya, tinanong ko si GP. Ang apelyido niya ay Chat. Oh, ang pangalan niya GP. Oh, sabi niya, narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre, sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga banateras worldwide. Shout out po sa inyo. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang. At ako'y magpapaalala lang ng kaunti. Pagpasok nyo pa lang, i-like nyo agad itong vlog na ito. And sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Ayan, nagpapaalala ulit sa YouTube sa akin. May message ako. Hoy, Coach Oli. Oh, karamihan. Hindi, ito, totoo to ha. More than 50% daw ng manunood ni Coach Oli ay hindi pa po nakasubscribe. Kaya baka naman po pwede, pakicheck nyo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi, mag-subscribe po kayo. Nang sa ganun, tuwing may ilalabas akong vlog, sana masuportahan ninyo. Okay, so hindi na po natin pagtatagalin. Ito po ang magiging topic natin. Tropa ng mag-asawa, patay. Ang brutal, no? Tropa ni Marcos at ni Lisa patay dahil sa cocaine. Antindi, no? Kumpirmado na, hindi po lang Pilipinas ang nagbalita, hindi lang po kung sino-sinong vloggers ang nagbalita, hindi lang po kung mainstream media ng Pilipinas ang nagbalita, pati Amerika. Nako, delikado na. Yari na. Okay, pangalawa, eto pa, si Risa Dawit. Malapit na ring ikulong. O yan, nako, good news lahat yan. Maganda tong pag-uusapan natin. So, hindi na natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan natin dito. Nako, yari ka, Lisa. Nadali ng Coke, News 5 po ang nagbalita nito, ha? News 5. Ha? Hindi ko sino-sinong vlogger. Hindi ko sino-sinong ano diyan? Media. Baka mamaya sabihin niyo fake news na naman kami. News 5, nadali ng Coke. ng Coca-Cola. Nasawi ang 44 anyos na negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umanoy. Binura ko lang yan, cocaine po yan. Dahil sa droga kasi kaya ako binura yan, i-check nyo lang sa News 5. Kaya ako lang binura yan na dinerd ko kasi nag-a-add suitability si YouTube. Ayon sa opisyal na medical report ng inalabas ng Los Angeles County sa Amerika, base sa findings ng medical examiner, cocaine effects ang sanhi ng aksidenteng pagkamatay ni Tantoco sa loob ng isang hotel sa California noong March 8, 2025. Nako, malaki pong problema natin. Ay, nako. Palitan ko lang muna yung picture, Jaran! Pinalitan ko kasi pag kami mga ganung picture, nadadali tayo ni YouTube. Nagagalit siya dun sa may mga salitang Coke, yung mga ganon. Sa katunayan, yung nag-add suitability nga yung hinihilang sa ako. Ayoko na ipakita yun. Ang konti tuloy ng views kasi na-add suitability, no? Pero eto, pambihira. Ang bait-bait ng editor ko, ha? Ang bait ng editor ko sa'yo, Lisa. In fairness, may itsura ka dyan sa picture na yan. Mabait yun Mabait yung editor ko. Sisantihin ko kaya yun. Fake news ka. Bakit yan ang picture? Hindi naman yan talaga ang totoong pagmumukha ni Lisa. Pambihira. Nako, teka muna. Meron tayong babasahin. Kasi ito, namatay. Droga. Sa hotel. Sino kasama? Tinanong ko, meron akong best friend. Ang pangalan ng best friend ko ay si GP. So, ang sabi niya, tinanong ko si GP. Ang apelyido niya ay Chat. Ang pangalan niya GP. Sabi niya, ayon sa ulat ng Los Angeles County Medical Examiner at ng Hollywood LA News, si Juan Paulo or Paui Tantoco ay kasama sa Estados Unidos bilang bahagi ng entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Patay ka rito, Lisa. Buti na lang maganda yung picture na nakalagay mo dyan. Namatay siya noong Marso 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California dahil sa aksidenteng overdose ng cocaine. Ay, binabati ko nga pala yung aking kaibigan nung ako'y nagpunta dyan sa LA.
siya po ang nagpasyal sa akin. Inikot-ikot niya ako dyan sa Beverly Hills. So, shout out sa iyo, Wendell. Kuya Wendell, shout out sa iyo. Inikot-ikot niya ako dyan sa Beverly Hills at pinakita niya, ayan, diyan namatay yung tropa ni Lisa, diyan sila naka-check-in. Naku, pambihira yung kaibigan ko, chismoso pa. Oo. Nag-check-in sila diyan, oo, patay. Oo, sabi, pero hindi ko binalita yon kasi usap-usap lang yon kasi ayaw natin nagbabalita ng hindi galing sa mainstream media. Eto na. So tumama ka, Wendell. Kuya Wendell. Tumama ka. Itago na lang natin sa pangalang Wendell. Pero nag-check-in daw tong dalawa. Isang hotel. Hindi naman siguro isang kwarto. Kadiri naman. Tapos siguro nag-pot session. Patay yung isa. Hindi natin alam kung nag-pot session din si Lisa o hindi. Kayo na lang kayong magsabi, sa tingin ninyo, tumira rin to si Lisa. Tinanong ko pa, makulit ako, sino-sino ang kasama niya nung namatay? Baka una-unahan, sabi, First Lady Liz Araneta Marcos, bahagi ng entourage ng MIFF sa LA. Hindi lang to New Yorker. Hindi lang siya very New York. Very Beverly Hills pa. Di ba? Very Beverly Hills. Nagkautal-utal. Very Beverly Hills. Patay. At si Dina Arroyo Tantoco, ang misis ni Paulo na masasabing nasa kanya rin sa LA. Ay, nako. Pasok, Claire, ipagtanggol mo ito. Baka na naman sasabihin mo, Claire, wala kayong detalye patungkol dyan. Kasi ito si Claire, pag patungkol sa Marcos, lagi ang sagot walang detalye. Pero pagdating kay BP Sara, ang daming masasabi, pero dali kayo dito. Kahit anong mangyari, Marcos, dali ka rito. Una, bakit itinago nyo to? Di ba? Kasi alam ko, sasabihin na naman yan ni Claire, wala kaming detalye, pero fake news yan, di ba? Pag-usapan na natin kung ano mga sasabihin nila. I-general nila to i-generic nila ang sagot dito. Ida-downplay nila. Sasabihin lang nila, fake news lang yan. Alam mo, kahit fake news yan, nakasama ka, Lisa, dapat may namatay sa entourage mo. Ano ba naman, nagamit mo ang pera ng taong bayan at kahit hindi mo gamit ang pera ng taong bayan, may namatay na sa cocaine sa ibang bansa. Kasama mo kahit hindi ka dawit, kahit hindi ka kasamang nag-pod session. But the fact remains, namatay dahil sa cocaine. Di umano, News 5 ang nagsabi niyan. Ba't hindi ka nagpaliwanag? Ba't hindi kayo nagbalita? Doon pa lang in bad faith na kayo Doon pa lang. Isipin mo. Yan ay obligasyon nyo sa Pilipinas na magpaliwanag. Kasi meron na kayong sabit Di ba nga sinabi ni PRRD, bangag yung asawa mo at kayong dalawang mag-asawa nagko-cocaine? Alisin na natin, hindi ako para mag-decide kung bangag nga kayo, addict nga kayo, o sober kayo mag-asawa. Pero meron na ganung issue. Tapos may namatay cocaine din. Niha-neho, wala kayong paliwanag. Yan po sinasabi natin. Alam mo, kaya si Marcos, yung asawa mo, ayaw ng taong bayan. Dahil walang pakialam sa Pilipino. Hindi nakikinig. Kung kayo nakikinig, alam nyo na ang hinaing ng Pilipino, duda na sila sa inyo na kayo ay mga adik. Pambihira naman. The least that you can do. May kasama kayong namatay dahil sa overdose. Dapat nagpa-presscon kayo. Nagpa-interview ka na rin Di ba? May interview nga kayo diyan kay sino to? Si Katunying. Ano masasabi nyo rito, Katunying? Fake news? Ano masasabi nyo rito? Claire, fake news? Ano pa sasabihin niya pwede? Hindi kami kasama doon. Kahit na hindi kayo kasama doon. Sasabihin nyo, ay hindi namin alam yan. Kahit hindi nyo alam. Member ng entourage ninyo, namatay. Wala kayong paliwanag na ginawa. Duda na ang tao dyan. Mati kayo rito. Mati kayo. Kasi kung itinago nyo sa mga Pilipino kung saan meron kayong mandato at may utang kayo sa Pilipino, dahil sila ang nagluklok sa inyo, may karapatan sila sa impormasyon at itinago ninyo, mati na kayo dito. Ibig sabihin, ito chances are, addict talaga kayo. Nagko-cocaine talaga kayo. Unless, magpa-drug test kayo. Hair follicle test. Pero kung hindi talaga kayo magpapa-drug test,
People will assume, including me, adik kayong talaga. Ang dami na eh. Ito, mating-mati. Anong sabi ni PRRD? Pinangalanan niya, cocaine. Ito, namatay sa cocaine. Kasama mo. Kasama mo man sa kwarto o hindi. Kasama nyo sa hotel. Kasama sa entourage ninyo. Namatay, tahimik kayo. Guilty. Yan ang dating yan, guilty yan. Alam mo, may kasalanan kayo dito. Ngayon, let's assume. Ha? Okay, di ko sila pinagbibintangan. Let's assume talagang hindi sila adik. Kanina yun na example natin at hindi kasama. Bakit hindi sila nagpaliwan? Ngayon, let's assume. Nag-pot session sila. Assuming lang, ha? Okay. Pinag-uusapan lang natin yung mga pangyayari. Nag-pot session sila. Kayo pumatay dyan. Kahit sabihin natin na hindi nyo pinatay yan. Pero dahil kayo ay una, kasama niyan. Dawit kayo, naalala nyo yung namatay? Ha? Nung New Year? Oh? Di ba may namatay? Sa hotel? Dawit. Dawit din kayo kung kasama nyo yan. Kung nag-pot session kayo at na-overdose diyan, dawit kayo. At bakit kayo gagawa ng kalokohan sa ibang bansa? Assuming lang, ha? Kaya nyong kontrolin ang Pilipinas. Pero ang Amerika hindi nyo kayang kontrolin. Kaya lang meron silang immunity. Kaya lang ito si First Lady, as far as I know, wala siyang immunity. Ang presidente may immunity. So, hindi natin sure kung may immunity to o hindi. Pero kung talagang nag-pot session sila doon, murderer kayo. Kayo pumatay dyan. Maybe not directly, merong kasabihan. He who is the cause of the evil cause is of the cause. Ano yun? The cause of the cause is the cause of the evil cause. Puro cause. Ano ba yung cause na yan? Oh. Ang ibig sabihin nun ay paliwanag na lang natin sa isang magandang halimbawa. Halimbawa, dahil ang isang babae ay niloko yung lalaki. At sobrang nasaktan. Dahil sa sobrang sakit, pinagpalit siya. Halimbawa, pinagpalit siya sa katrabaho. Kunwari, artista sila. Kunwari lang artista. Yung magsyota, yung babae, kumalantari ng ibang artista. Pero meron silang show, so lagi silang magkasama, kaya nga naging magsyota dahil magkasama sila sa show. Yung pala, yung babae may kinakalantaring iba. At nalaman ni lalaki. Nag-overdose. Patay. Example lang po. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman